Visit abboteservices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative. Pag sessionista ka, kailangan una, yung oras mo. Pag sinabing ganito yung call time, dapat maaga ka. Tapos, pag binigay sa'yo yung pyesa, aralin mo. Katulad ni Mon Faustino, mabait siya. Diba, may Gary B kami. Ang gagawin niya, sa linggo pa lang, binibigay or 2 weeks, binibigay na yung pyesa. So, hindi ako nabibigla. Pero siguro dapat, pag pupunta ka ng studio, dapat alam mo na yung gagawin mo. So, anong feeling ng habang nasa drums ka, nakatalikod sa'yo si Lea Salonga? Ano pakiramdam nun? First time ko talaga, hindi ko alam kung paano ko na-iraos yung gig. Kasi hindi po ako talaga sight reader noon. Sobrang tataas sa mga kinakanta ko. Nung naging 14 years old na, parang wala nang lumalabas. Anong pyesa mo? Mga Regine Velasquez na kinakanta ko yung Smoky Mountain nung araw. We are gonna love you, people of the world. Yun. Ang taas ng boses mo, pagtanda mo, makakapag Robbie Rosa ka o Michael Jackson. Kung pag kumakanta akong ikaw lang nung 14, ikaw lang, gumagano na tayo. Kumbaga sa akin, hindi ako yung talaga yung ma-jazz or ma-solo. Kumbaga, yung mga areglo na ginagawa ko, hindi rin magtutunog ganun kung hindi dahil sa mga kasama na same din ang influence sa akin. Kumbaga, So, is it a blessing or a curse? hindi ko talaga ako especially sa drummers. Aha. Talaga. Kasi pag nag-aareglo ako, may ibang magagaling talaga pero hindi babagay sa yung sa gusto kong mangyari. Ilan lang talaga sila sa sa Pilipinas kasama diyan. What was your impression when you heard him play? Actually, nag-usap kami niyan kasi sa Philippines, bihira makatugtog ng yung black music vibe. Bihira siya sa Philippines eh. Matutugtog mo yung pyesa pero hindi yung vibe ng black music. Sila lang nakakagawa. Anong influence mo? Sepultura. Talagang no? So, dikit ka sa drummer technically pag tumutugtog. Start ako nun, lahat sila gitarista eh. Walang bassista. Di ako, pinag-aralan ko yung bass. Para mag-metal ka, kailangan nasa puso mo yan eh. Di ba? Para mag-bass ka sa metal band, kailangan talaga nasa puso mo yan. Ngayon hindi na. Hinihirapan na ako. Iba din nasa puso niya ngayon. Welcome to the Paco's Place podcast. Rejuvenate your smile with Dr. Lourdes Capelong's comprehensive range of dental solutions. Along with general dentistry, Dr. Capelong specializes in cosmetic dentistry, including teeth whitening, bonding, dental veneers, and surgical crowns. Whether it's urgent care or preventive treatment, she'll take care of you and your smile. To schedule an appointment, call the clinic at area code 323-257-7582. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place. Ayan. Nakakatuwa kasi ang dami nila, pero lahat sila magagaling. Kaya isa-isahin natin. Dito muna sa harapan, si Rickson, si Richie, sa dulo si Casey, tapos si Obet, tapos si Gigi, tapos si Ryan, and then palakpakan! Di ba, bilang isang drummer, ang sarap ng feeling na ang mga kasama ko rito puro mga musiko. And it means a lot to me to have you guys na talagang napapawaw naman ng mga tao. So sisimulan ko kay Ginoong Casey muna. Ha? Yan. So Casey, this is your second podcast episode dito sa Paco's Place, di ba? Anong feeling mo as a professional musician dito sa LA? Nakasama mo sina Rickson, sina Richie, sina Gigi, sina Ryan. Kinikilibutan ako. Kasi honor yan eh. Kasi sa Pilipinas, sila yung mga top of the line. Ayun din, totoo yun. Kasi bata pa lang ako noon nung pinapanood ko. So, kumbaga parang nakatugtugan ko sila, parang pwede mo na ilagay sa sarili mo yun pag lumaki ka. Kumbaga bucket list, right? Tapos ikaw naman, Obet, lahat mga local. Tinatanong ko muna yung mga local eh. So, you're a bass player. How long have you known Richie Ramos? Matagal na eh. Si Rex matagal, si Gigi matagal na. Si Ryan, kailan ko lang nakilala. Kailan mo nakilala si Ryan? Dito lang. Dito na. You've seen him play? No. Sa Pilipinas, nakikita ko lang sa yung mga video. Anong impression mo naman kay... Galing.
Kasi gugulat ako may MD ngayon sa Pilipinas, ang babata. O, itututok ko ngayon kay Ryan muna, di ba? Magaling siya. Magaling siya. Ryan, ilang taong ka na? 33 na. Okay, kailan ka nagsimula mag-keyboards? Siguro nag-start ako sa church 13 years old ako. Then, ayun. Professionally, mga 19 years old. Start ako mga show band, gano'n. So, ang exposure mo nung 33 ka na, so that was 20 years ago, so 2000, no? So, nung year 2000 ka nag-start talaga. Gano'n, no. So, ang genre mo is what? Hip-hop? R&B? Nung time na yun, mahilig na ako sa mga gospel. Ayun. Sino ng mga panahon na yon ang mga pinakikinggan mo sa gospel? Yung father ko kasi mahilig siya kay Ron Quinoli Kaya doon ako, yun yung kinalakihan ko noon. Masaya, no? Oo. Tapos ilang beses pa tumutugtog si Ron Quinoli sa Pilipinas pag nag-aaraneta yan. Masaya yon. So, doon ka na-expose. Was your dad strict na, syempre, nasa church ka, di ba, pag nasa church ka, bawal kang tumugtog ng secular music. Pinigilan ka ba ng dad mo? Ay, hindi. Siya nga nagpupush sa akin Sabi niya, kailangan, pangarapin mo yung makatugtog ka sa mga sikat, gano'n. So, so ngayon nakikita ka ng dad mo na nagtutour ka na sa States and kasama mo na yung mga ibang artist. Anong conversation yung dalawang magama? Medyo hindi niya na rin inaabot kasi matagal na siyang wala. I'm sorry. Pero, ayun, siguro ito yung ano niya sa akin Kaya, siguro dito rin ako napunta. Ito rin yung parang ginusto ko na path din. Yeah. So ngayon, paano mo nakilala sina Gigi, sina Richie, sina Rickson? Sa kasi Manila, maliit lang yung mundo na community ng mga musicians. So, pag sa mga gigs, nagkakasama-sama kami. Kumbaga, Okay. hugot-hugot, ganyan. Si Gigi kilala mo na before pa? Oo, matagal ko na, kilala ko na siya kasi, kumbaga, bata pa lang ako pinapanood ko na. At saka yan, seryoso sila, Kuya Richie. Ito seryoso talaga, bata ako. Mga college pa lang, bago pa lang YouTube nun. Yan sila yung mga pinapanood ko nun, si Rickson, si Kuya Richie, yan sila. Kaya nung nakakasama ko na sila, sabi ko, grabe. Eto, tanong ko sa inyong dalawa at saka sa iyo rin, G. So, kasi maganda may age gap di ba? So, 33 na 30 taon anyos, gulang, na bata. Magaling tumugtog ng keyboard. Kailan siya pumasok sa radar mo muna? Ikaw muna, Richie. Ako nakikita ko na si Ryan nung time na kay Maki tayo Ryan, nagbuo kami. Tapos nakita ko, sabi ko, sino tong batang to? Anong napansin? Kasi ikaw nagki-keyboards ka rin Oo. Anong napansin mo sa pagtugtog niya na uy? Hindi kasi bago na talaga makabago na. Hindi katulad nung, siyempre pag matanda, alam mo yung mga style Yung mga chords. Sa kanya, iba na talaga, mga uso, yung mga chords niya. Like, anong nilalagay niya? Sa mga nakikinig sa ating mga musiko, anong mga extension ang nilalagay Ang maganda niya? kay Ryan kasi yung style niya sa areglo, sa patunog. When you say patunog, what does that mean? Yung, kumbaga, binibili niya talaga yung mga software na yung mga bago. Kaya yung tunog ng piano niya, hindi basta-basta. At hindi, mayaman yan mayaman. Mayaman. Ikaw, Rickson, kailan pumasok sa radar mo si Ryan? Kailan nga pa? Hindi. Kasi ang original na bandmate niya nun, yung kapatid ko, Okay. matagal niya nakasama, di ba tayo? Oo. Tapos saan tayo nagkasama? Kila Duncan yata. Yung Duncan kay Ramos. Tapos yun dire-diretso na. Parang recently lang din no? Parang Ikaw, G. Ako parang kung tutuusin, ako yung parang huli sa kanila kasi sila parang buo na sila kay Ian. Ian Veneracion. Oo, na band. Tapos ako, na-expose ako kay Ryan nung sumampa na ako sa kanila. So si Ian Veneracion, who happens to be a good guitar player also, does he Piano play? also. Nagpa-piano rin siya. Does he play dito sa tour nyo? instruments hindi. Kasi Kanta lang. may anong tawag doon? Yung show kasi, May parang skit, Oh, wag niyo i-reveal, ha? So, okay. Rickson, sa'yo naman.
Ilan taon ka na nagsimula ka mag-drums? At bakit drums? Okay. Ang daddy is drummer po. So, Okay. yung nag-influence sa amin magkapatid. Parang 3 to 4, expose kasi kami sa gamit sa Oo, bahay. yeah. So, iba-ibang instruments. Yung grandfather ko, trumpet player. So, nakikita namin, may drum set doon. So, doon pa lang, nagkakaroon ng interest dahil nga meron kami nakikita mga instrumento. So, yun. Habang lumalaki kami, bata pa lang, tinuturuan na kami ng daddy. So, parang since 3 years old. Yun nga yung nakakatuwa, no? Naging drummer ka rin like your dad. Ikaw ba, Casey, was your dad a bass player? A guitar player. Guitar player. Pero si Casey, naging bass player, drummer, keyboard player. Si Franklin Benitez, drummer. Si Zild, naging bass player. Ikaw, dad mo, drummer. Kayong magkapatid, naging Drummer din po. drummer din. Was it forced or parang cool si daddy, dito tayo? Parang gano'n na rin. Pero dahil nga may interest na, sariling interest na rin po. Gusto rin na rin namin talaga, parang gano'n. Katulad nun, may trumpet naman sa bahay, may keyboard, may ano. Pero drums talaga eh. Drums talaga. Parang si daddy, dati, parang pino-force siya To play to the- play trumpet. Manorotot. Pero dahil Yeah. pasaway na siya nung panahon na yun. Pinipilit siyang manorotot, di ba? Gusto ng papa niya manorotot siya. Pero gusto niya maging percussion. Pabili siya ng drum set. So yun siguro malaking bagay yung si daddy drummer. Who was your influence? Siyempre, first daddy. So okay, gawin natin meta. Sino influence ng daddy? Oh, madami. Sino sa tingin mo ang pinaka-significant na influence ni daddy? At sino yung nakikita mong lumalabas na influence pag siya yung tumutugtog? Ayan yung nag-influence sa kanya mag-drums talaga. Siguro yun sa marching band kasi sila galing eh. Yun, parang disiplinado, class band. Siguro yun. Yung mga senior niya, yun yung nag-influence sa kanya. Pero sa drum set playing naman po, dami kasi foreign. Gusto na rin. Nasa rock side si daddy. So parang John Bonham. Yun ang ano niya. Galing. So ikaw naman, nung nakita mo siya as first influence, sino ang dinagdag mong mga influence na player to establish who you are? Because you have your own unique style also eh. Malaking bagay din yung si daddy rin sa akin ng mga materials eh. Pakinggan mo to, pakinggan mo. Dahil behero siya dati. Ang dami niyang material, study material, mga instructionals. So ito, Rickson, pakinggan mo to. So siya unang nag-introduce sa akin kay Dave Weckl po. Kay Weckl. Tapos kay So anong, Steve Gadd. okay, si Dave Weckl, so kung in-introduce ka na kay Dave Weckl, was it during the Chicory Electric Band days? Yun, or yung nung solo album na? 90s na po kasi. Okay, so- pareho nang meron noon eh. So master plan, mga ganon, di ba? Were you able to, sa mga hindi nakakaalam, medyo pakinggan nyo sa Spotify or kung saan man yung sinasabi naming Dave Weckl na kanta. Pero yung Tower of Inspiration, were you able to find the one right away? Or napansin mo na displaced yung kanta? Yun, dati, namin yun, i-discussion namin yan. Yung out. Hindi ko siya naisip talaga na meron, Na-displaced. na merong ibang multimeter or Oh my God. wala, kasi So kinanta mo yung drums as it was played? siguro malaking bagay yung na-expose din ako sa mga melody lines na tinignan ko siya as melody line lang. Parang ganun po. Or meron akong mas nauna kong na yun nga, parang na-realize ko, parang 4/4 lang lahat to eh. Wala na. So this place, yun nga, dahil doon sa back to basics saka next level niya. So iniisip ko, yung input niya doon sa album na yun, sa kanta na yun, is displacement lang. So walang Nothing spectacular. time. Inurong lang niya, Lang diba? niya, Na parang 16th ganun note. Ikaw naman, Richie, pinag-usapan nyo. So, babalikan ko kayo lahat. Ang lahat to related, ha? You're a bass player, you're a keyboard player. Are you a drummer too? Minsan. So, minsan. Minsan, oo. Pero, Are you like a Casey Hickban kind of drummer na talagang pwedeng mag-session as a drummer? Parang Junjun Regalado na keyboard player, drummer. Yeah. Oo, kaya yan. Ito, Nakita ko na mag-drums. What's your origin story? Did you start out as sa church talaga, sa church ako nagsimula.
Tapos, di ba, alam mo naman sa simbahan, minsan, nawawala yung drummer. Kaya minsan, nakakapag-drums ako. Tapos, bumabiyahe. Tapos, minsan, nakakapag-keyboards ako pag wala yung keyboardist. Kaya, yun, parang natuto ko maging all-around dun. Pero ano yung nasa puso mo na? Bass talaga. Bass. Why the bass? Kasi, para bang, ang unang, kaya ako nagustuhan, dahil kay Tata Balane, ng South Border, napanood ko siya. Dati nagdadalawang isip ako, gusto ko mag-keyboards. Kasi inisip ko, pag nag-keyboards ako, pagtanda ko, pwede ako mag-solo. Yes. Tapos, pag bass, hindi ako makakapagtrabaho ng solo bass. Pero nung narinig ko si Tatang tumugtog sila ng South Border nung News Bar Cafe pa, time na napanood ko. NBC sa ano, man. Sobra. Talagang sabi ko, ang sarap pala mag-bass. Kasi Joey Benin, yun, parang yun yung, sila yung nag-ano sa akin, na kasi, masarap mag-bass. Parang yun. Kasi pag sumisipra ako, naririnig ko yung bass. Masyadong malinaw sa akin. Parang di ko alam kung bakit nagkakagan. So, nung finally tinanggap mo na inakap mo na magbe-bass ka, anong further lessons ang pinursue mo? Nung una, kasi pinapakinggan ko ng bata kami. Di ba? Puro gospel. Tapos, ayun ko kung familiar ka kay Jojo Lim. Yeah. Yan, kababata ko. Nag-start kami, 7 siya, 8 ako, parang ganun. Tapos, nung mga nag-11 na kami, 12, sabi niya, Richie, may paparinig ako sa'yo. Chicoria Electric Band. Nung narinig ko, kasi medyo conservative yung church namin, hindi kami nakakapag-rock. Sabi Baptist niya, ba to? parang ganun, may pag Sorry Hindi guys. kasi tumugtog kami. Totoo naman eh. Pag may distortion, parang, parang iba na yung music. Sabi Worldly. niya, oo. Sabi, pinapinarinig sa akin yung Chicoria, tapos meron siyang mga libro. Yun. Hanggang yun, pinakinggan na namin yung mga, Binigtama. Sabi niya, siya yung nag-influence sa akin. Sabi ko, ayun, kaya malaking bagay si Jojo Lin. Jojo. Tagal ko na hindi nakikita si Jojo. Sa Hong Kong ata. Okay, doon siya naka-base. G, ikaw anong origin story mo? Ano lang, gitarista na ako simula nung booking sa Maynila. Okay, wait. Nung pumasok ka sa radar ko nung nag-after image ka eh. Oo. Doon ko na kilala si Gigi. Sabi ko, okay ah. So doon pala kita nakilala pero hindi pa tayo nagkasama dahil nagsama tayo 2017 Yes. for OPM, for 90s Live. 90s Live. Okay. When did you decide to pick up the guitar at bakit gitara of all instruments? And the reason why I say this, ang dami ng gitarista eh. Diba? Nung una kasi ako singer, bata ako, kumakanta talaga ako. So sobrang tataas sa mga kinakanta ko. Sample. Hindi na wala na. Nung nagtaka ako bakit nung naging 14 years old na, parang wala nang lumalabas. O so mataas ang boses mo dati. Oo, tapos nagtataka ako. Huwag natin tapusin doon. Anong pyesa mo? Michael Jackson. Mga Regine Velasquez yung kinakanta ko yung Smoky Mountain nung araw. Yung mga Can This Be Love, I bet you. Yes. Sample. Kasi yun naman kinakanta ng mga bata. We're gonna love you, people of the world. Yun. Tapos yung mga We Are the World, pero siya lang mag-isa. Ano ginagawa ko yun actually? Yung bata ko. Pero, Ko yan? Winning piece ko yun, yung bata. pero di ba imagine nyo, like, ang baba ng boses ni Gigi ngayon, parang nakakalungkot Yun nga, yun ha. yes. Ang taas ng boses mo, feeling mo talaga, pagtanda mo, makakapag Robbie Rosa ka o Michael Jackson. Kung pag kumakanta akong ikaw lang ng 14, ikaw lang, gumagano na tayo. Sabi ko, may mali. Nawala yung Sabi ko, magic. Ang sama na sa loob ko, sabi ko, dadampot na lang ako ng keyboards muna, tapos nabenta yung keyboards. Yan ang uso yung more than words. Wala na, tuloy-tuloy na. Okay, so 14 ka. 14 ka when you 14 picked like up an instrument. Late bloomer. 14. No? Tapos, hindi rin ako masyadong nagseryoso kasi mas natuto akong uminom. So, natigil, parang harana-harana lang yung style ko. Ito, tanong ko to ha. And this is for the people listening. Deep inside na ako nakakawala ng confidence being a singer who can belt out Regine and Smoky Mountain and other high Michael Jackson songs. To all of a sudden pumipiyok. At 14 during your adolescence, nakakatanggal ng confidence yon, di ba? Yes. So, pinadali mo lang na parang, sige, tatampot na lang ang gitara, ganyan. But, what were you going through? How did you deal with your mental health issues with regard to that? Kahit hindi pa talamak yung mental health na awareness sa atin. You were going through stuff. What was the battle inside? Ang ko lang doon is parang, syempre, napakahirap ng transition. Ginagawa ko, kumakanta pa rin ako.
So kahit nasa bahay lang naman, kanta-kanta, and then sinasabay ko song hits, natututo na ako mag-gitara, nakakanta pa rin ako. Pero kailan mo tinanggap na, you know what, hindi yata ako magiging singer. May ganun di ba? Yes. May acceptance. Nung nakilala na rin ako sa school na medyo marunong na ako mag-gitara, kaya nang umakampanya, ayun, tinuloy-tuloy ko na. Hanggat sa nag-college ako, tinuloy-tuloy, sineryoso ko na. But I was still singing at that time, pero rock nung mga time na yun 90s, early 90s. So, gitara at saka kanta. Right. Pero since uso ang mababang boses ng palakihan, pasok ako doon. Yun lang. Nung bumalik na yung mga matataas, wala na ulit. So, gitara ulit. Nakatangin na, be my lady na. Be my lady. Ganon. Ngayon na ba tayo mag-o-obit? Mamaya pa ba? Aalis na ako. Baka may phone in. Hindi, wala pa. Call a friend. Kami tumawag. Dito nga pala sila. Call a friend. Okay. Casey, ikaw. Nakita mo na tumugtog si Ryan? Oo, yes. Okay, as a keyboard player, and ikaw tasty chords ka rin Yes. Marami ka rin mga extensions at marami ka rin tinatanggal sa mga chord mo. What was your impression when you heard him play? Actually, nag-usap kami niyan. Sabi ko sa kanya, kasi sa Philippines, bihira makatugtog ng yung black music vibe. Bihira siya sa Philippines matutugtog mo yung pyesa pero hindi yung vibe ng Right. ng black music. Sila lang nakakagawa. Oo. Yes. So, Brian Guerrero. yeah. So, kung nanonood kayo ng mga Usher Live, Earth, Wind and Fire. mga ganun, sila yon. So, sabi ko, tama yung ginagawa nila. Context di ba? Kumbaga, yung ano na yun, Rai, where did you absorb that influence? Kasi innate yun Yes. Hindi siya I'm sorry, pero and as groove artists, you either have it or you don't Yung technique madali yan People can have the best chops, pero yung groove kahit pulpul kang drummer dahil wala kang chops, pero pag andun yung groove mo, tatakbo ka And that's to your point, Tsaka diba? wala rin siya sa music din Nasa itsura rin. Tingnan mo yung itsura. Pananamit. Yes, malaking influence yun. Tinignan ko tuloy yung kulay. Ikaw talaga. Sa pananamit. Pananamit, hindi. Pananamit. Rai, defend yourself. Hindi. Sasama ko yung vibe. And by the way, hindi lang siya ang tinutukoy mo, yung mga kasama niya. Yes. So, ibig sabihin, nakahanap siya ng mga ibang musiko na dikit sa kanya. Same vibe. Paano? Exactly. Bata pa kasi ako, sabi ko nga, mahilig ako sa gospel. Gospel music sa mga... Tapos napapansin ko nun, looking back now, yung mga hilig ko nun, Israel and New Breed. ganyan. Sabi sa'yo, di ba? Tapos mga John Pinky, James Fortune, kumbaga, mas na-appreciate ko yung... Tapos nung college ako, pangarap ko talagang, makatugtog ng mga ganun, sabi ko. Kumbaga, sa church naman, mahirap humanap ng mga ganun kasama. So, nung nagbabanda na ako, kumbaga tsaka yung mga Usher Live, paborito ko yung dati. Talaga, mahilig ako manood ng mga, yun ang mga research ko, yung mga live performance ng mga pop artist or R&B artist. Tapos, habang sa Pilipinas at tumatagal na sa mga session, band, iba-iba yung nakakasama. Kumbaga parang may time na nawala na sa akin yung yung hilig ko sa ganun. Tapos nakilala ko yung mga kasama ko, mga mas bata sa akin ng mga 10 taon ganun. Nakita ko sino tong mga to. Nagkita kumbaga sa Facebook, through social media lang kami nagkakilala. Tapos nag-start mag-collab. Yun, nagtuloy-tuloy. Kumbaga sa akin, kasi sa playing ko, hindi ako yung talaga yung ma-jazz or ma-solo, mga gano'n. Marunong ka lang sumundot sa tama Kumbaga, yung mga areglo na ginagawa ko, hindi rin magtutunog ganun kung hindi dahil sa mga kasama na same din ang influence sa akin, kumbaga. Kaya, naging nung nag-start yon yung band namin na Nuji, yung pangalan, doon parang ulit ako, bumalik ako doon sa yung hilig ko dati, na nabuhayan. Kaya,
Ganun. Siguro dahil ano rin, yung mga bata, iba rin talaga yung mga ano ngayon, kaya sabi ko nga, ang dami ko rin natututunan sa kanila. Kami mga Napupush din ako na kami. napupush Kanya kami mga bata. Ganyan kami. napupush din ako sa kanila na mag-research ulit, dire-diretso na hindi maging stagnant, ganun. Ang tanong ko rito, because of that vibe, and because nakakita ka ng mga batang na kumokonekta ka sa vibe nila, does it make is it a blessing or a curse? Because yung fluency mo sa music tumaas na to the point na namimili ka na ng mga kasama mong drummer or bass player or guitar player. Alam mo ibig sabihin? Oh, yeah. Exactly. Ganun ba? Minsan nagiging curse din eh, di ba? Oo. Medyo, ewan ko, hindi ko, ano talaga ako especially sa drummers, ano talaga, medyo pihikan, kumbaga parang yun yung mangyayari doon eh. Kasi pag nag-aareglo ako, may ibang magagaling talaga, pero hindi ba bagay sa ano eh. Kumbaga yung sa gusto kong mangyari, kumbaga, ilan lang talaga sila sa sa Pilipinas kasama dyan. Tama ka daw. Rickson, ikaw naman on your part as a drummer, okay, umabot ka sa level na ang daming may gustong makatrabaho ka at ang dami mo sa dial din doon, ang dami mo nakikita na ganito pala sila. Did it change your perspective of them? Or alam mo ibig sabihin, di ba? May nakita akong video kayong dalawa ni Ira Cruz na pinost mo yata na tumutugtog. And si Ira is a very good drummer also. And Ira is more of a rhythm guitar player than a lead guitar player. So iniisip ko, pero dun sa ginagawa nyo na drum cam, nakasama siya sa YouTube, he wasn't doing anything spectacular, pero dikit na dikit kayong dalawa. So let's use him as an example. Nakaka-discern ka ba ng gitaristang marunong ng ritmo or wala kang pakialam sa ganon? Depende, kuya. Kasi katulad nila, mga senior ko sila. Huwag kang mag-showbiz answer ha. Totoo ito. Ako, kampante ako pag alam ko yung mga kasama ko, mga experiencado. Kumbaga para ka nakasandal. Yun na, hindi na ako mag-iisip na kung ano-ano pa eh. Kasi sigurado yun eh. Kung hindi lagpas, masarap talaga. Yun. Kung bagito? Yung malaking bagay, yung na-experience ko rin sa kanila, sa aking mga kuya, tawag dito, na ikukwento ko naman doon sa mga mas bata sa akin kung paano yung strategy, ginagawa ni ganito at ganyan. Pero sabi nga ni Ryan, ang laking bagay nung mga study materials sa internet eh. So, para ang dami na rin nilang alam na hindi ko pa alam. So, natututo rin ako sa kanila. What was your first gig, professional gig sa showbiz? Siguro, as a session po. Leia po yung... kay Leia ka pa talaga. Pero, bago doon, meron na kasi akong yung banda, yung Sipol, kay Marvin Querido, yung aming leader. Siguro, kumusta si Marvin siya rin na nagpasok sa akin sa session. Okay. So malaking bagay. Siguro yung Sipol, nakatugtug na kami sa mga corporate shows, pero as a session, yun siya rin nagpasok sa akin, introduce kay Gerard. Okay. Sabi niya, subukan niyo dahil hindi pwede yung... So, okay, simulan natin muna yung Sipol. So, pinasok ka ni Marvin. Okay? Prior to Marvin, si Marvin is a very generous yet very straightforward person yan. Kaya ang sarap kausap niya. Pag wala sa mood yan, wala sa mood yan. Pag nasa mood yan, nasa mood. Pag kengkoy, pag seryoso. When you first met him, ano yung impression mo sa kanya? Mabait siya nun. Nalaman ko na lang yung mga topak ng bawat isa nung magkakabanda na kami. Okay. So, malaking bagay din yun nga, meron akong kuya-kuya sa amin, tatay, napapagsabihan ako. So, nafe-feel ko nandun pa rin si daddy kasi na-experience ko yun eh. Yung learning experience ko habang tumatanda ako. Nakikita ko sa kanila, parang si daddy to
So parang okay. Imbis na ma-discourage ako, parang okay to kasi meron akong tatay dito, nag-guide ako, parang gano'n. So para sa akin, okay din sila, okay din. Sa bagay, walang ano sa akin walang pangit sa akin, lalo na pag alam kong puro senior ko yung So, puro blessing yun. Di ba? Parang dati Blessing napapanood talaga. mo lang, tapos ngayon, nakakatugtugan mo Totoo na. po, kasi ang nagpasok sa akin naman, sa banda ni Sir Marcy, yung Sipol, is si Jun Jimenez. Okay. Jun Jimenez Perez po. Junjun Perez. Ayun, ganun din siya. So, senior namin So, drummer din siya. Percussion major. So, alam niya kung ano yung dapat sa akin, impart sa akin as a drummer. And as a band player, parang ganun. So, siya yung pass sa akin. Ito, mag-grow ka dito, mas okay yan. So, you trusted him. Later on, pinagkatiwalaan ka ni Marvin. Pinasok ka kay Gerard. Tapos, Ayun na. Dahil word of mouth nga. Ito, ano ito? so anong feeling ng habang nasa drums ka nakatalikod sa'yo si Lea Salonga? Ano pakiramdam nun? Ay, nung first time ko talaga, hindi ko alam kung paano ko na-iraos yung gig. Kasi hindi po ako talaga sight reader noon. Buti na may mga rehearsals. So, tinatandaan ko na lang yung ibang part. Yun din, siguro, learning experience din para sa akin, yung mga ganun. Sobrang kabado ako nun. Basta, ang maganda naman yung outcome, sabi nila. Kaya okay naman po. Oh, kasi naulit eh. Marami ka. Opo. Chi, anong first professional gig mo? Nagsimula kasi ako showband Nag-start ako showband. Pero nung 1991, may banda ako yung recording ay Altered. Yeah. Kay John Ong. Si John Ong manager Yup. namin. Tapos, puro bagets-bagets pa Tapos yung naging seryoso na, nung 94, bumiyay kami ni Johnny Sabier, yun. Manila Maze. Sisimulan mo na talaga, ha? Oo. Ano yun? Ayan. Hindi bumiyay kami. Tapos yung professional sa mga ano naman, sa MTV. Simula na kayo, Sa MTV. Yan. Manila Maze. Manila Maze. Hindi, tumugtog ako sa MTV, kinuha ko ng Jojo Lim. Sa Magandang Tanghali Bayan. Yun. So, isip mo magkasama na kayo si Jojo, same Jojo? Oo, pero nung time na yun, hindi ako nagbabasa. Talagang ginagawa, piniplay ni Kuya J. Agustin, parang tinutugtog nila, tapos tutugtugin ko, parang sinisipra ko. So, importante talaga tenga, guys. No? Oo, doon. Pero importante din talaga na kahit paano nakakaaninag ka. Yeah. Kasi pag nagsama yun, kahit paano, makakasurvive ka dun sa... Pag sinabi yuko, di ba? Oo, yun sa trombone, di ba? Ayun. Anong feeling nung finally, so wala ka na sa Altered, which means, kasi pag nasa banda ka, parang may mga homies ka eh. Whether may tugtog o wala, alam niyo magkakasama kayo. But as a session artist, you're on your own eh. Diba? Ikaw lahat yun. And parang NBA player na you're a professional. At any time, pwede ka tanggalin, pwede kang palitan. Right? Session. Anong discipline na kailangan mong baguhin being in a band, nakasama mo yung talagang unit mo, and being a session artist? Siguro, pag sessionista ka, kailangan una, syempre dapat yung oras mo, pag sinabing ganito yung call time, dapat maaga ka. Tapos, pag binigay sa'yo yung pyesa, aralin mo, wag yung darating ka dun sa studio, dun mo palang, minsan kasi, yung katulad ni Mon Faustino, mabait siya. Ano ba, may Gary B kami, ang gagawin niya, 1 linggo pa lang, binibigay or 2 weeks, binibigay na yung pyesa. So, hindi ako nabibigla. Diba? So, nakikita ko, yun. Pag banda naman, usually, pag banda, minsan sipra, diba? Yung, yun, naaaral din naman. Pero siguro dapat, pag pupunta ka ng studio, dapat alam mo na yung gagawin mo. Parang gano'n. Obet? Ay. Oh, yun. Hindi. Sa pagbe-base naman, ikaw naman. I mean, why are you based in the States? Is that by choice or... Napetition ako. So, you were doing gigs in the Philippines, biglang all of a sudden, 18 ka? Ano na ako, late na ako, mga 33. Na petition. So, petition to ng tita? No, ng mom ko. Mom, as a So, singer. hindi ko na in-expect na makarating ako dito. Oh, kasi parang na-age out ka na or whatever, di ba? Tugtog na ako ng tugtog doon. Pero nag-start ako metal nung high school. Anong influence mo? Nung metal, Sepultura. Talagang no? Yung mga, so, dikit ka sa drummer technically, pag tumutugtog. Start ako noon, lahat sila gitarista eh. Walang bahista. Di ako,
Pinag-aralan ko yung bass. Mga kapitbahay ko, wala sila gitarista, drummer. Bakit ka nauwi sa metal? Yun ang high school ko nung una. Tapos, pagtungtong ko ng college, may kaklase ko, nag-influence sa akin mag-audition ng show band. Okay, time out. Doon na. Para mag-metal ka, kailangan na sa puso mo yan eh. Di ba? Para mag-bass ka sa metal band, kailangan talaga na sa puso mo yan. Ngayon hindi na, hinihirapan na ako. Iba din nasa puso niya ngayon. With Houston naman. Nanginig ako Nang kayo? JB Santos. Okay. So, Obet. So, college, sino tong taong itong naglakas loob sa'yo na mag-show band ka? Because, for me, pag may mga kaibigan ako nagme-metal, out of respect, hindi ako nagpapatugtog ng mga show band music eh. Dahil it's a way of life eh, di ba? Kawatch ko, birthday ko noon, sabi sa akin, para mag-bass ka, sabi ko, metal ako, para ako mag-show band. Pinagano, I love na life, sabi ko. May buttercup, sabi ko na Parang si Perf. Si Perf pinag-session namin sa Intro Voice. Shoutout nga pala kay Perf. Nasa Winnipeg kami. May medley kami na may Always Something There to Remind Me. Pangalawang kanta Buttercup. Pangatlong kanta Mickey. Pang-apat Just Got Lucky. Panlima Just Can't Get Enough. Nung natapos yung medley, sabi ko, ano nangyari? Doon sa Vancouver, talon ka ng talon. Dito sa Winnipeg, ba't nakatayo ka lang? Eh, nandiyan yung uncle ko. Alam niya, rock ako. So may ganun nga talaga, di ba? Sumisipra ako nung araw sa karaoke. Okay. Yung tape pa noon. Pag ginagawa. So nababagalan mo. Tapos acoustic lang, kasi wala akong bass na manghiram lang ako. So ano sabi ng mga kaibigan mo nung high school nung bigla ka I like the nightlife? Hindi. Metal ako noon. Nung college na, nag-aaral na ako sa FEU noon. So hindi mo na nakakasama yung mga high school friends mo? Mga pa rin yun, nakakasama pa rin sila. So anong sabi nila nung tumiwalag ka sa... Wala naman. Natanggap na Pero nila. barkada ko sila, kababata ko. May ganun talaga, tiwalag no? Oo. Di ba minsan, way of punk ako, punk. Naintindihan ko yung sinasabi niya kasi Ikaw rin eh. ako rin. Minsan Kung ano yung pinapakinggan niya, yung pinapakinggan ko rin, Sepultura, Slayer, Biohazard. Yeah. Minsan napapanood ko sila, gusto kong tumugtog. Na-miss ko na yung metal. Sabi ko, patugtog nga eh. May bass na sila. Sabi ko, diyan ka na lang. So ano talaga yun, no? Puso yun eh, yung mga music na gano'n eh. Ikaw, G, sabi mo nagsimula sa More Than Words. Ayun, ganun din. Nung nag-college ako, rock talaga tugtugan. As in, hindi ako tumutugtog ng cover. More of orig din kami. Pero sino ang influence mo sa Sa guitar player. Si Nuno. Nuno talaga, no? So yung buong pornography na meron akong album yung binili ko. Little Jack Horny. Binili ko yun. Sumbong yun. Anong maganda kay Nuno? Drummer din yan, ha? Oo Ang pinakagusto ko sa kanya is parang nadiktahan niya yung buong bandang kung saan niya gustong dalhin. And that time, hindi ganun ka sumabay yung extreme, yet masarap pakinggan sa mga musikero. Yeah. Yes. Tasty, no? Yung mga Get the Funk Out. Yes. Oh my Baga God. parang dinirect niya lahat na dapat ito yung music natin. Parang crossover nung 80s sa 90s yung ginawa niya. Okay. So now, eto. Magkakasama kayong tumutugtog. Ikaw, Rickson, Richie, Ryan, Gigi. Is this the first time na pinagsama kayong apat? Like, nagkaroon ng time na nag-crossover ang dalawa sa inyo, tatlo sa inyo, pero kayong apat together. Is this the first time? Parang. Kasi katulad sinabi ni KGG, first time niya makasama si Ryan. Si Ryan. Pero kami, nagsasama kami sa ibang shows. Katulad, nagkakasabay po kami Jen Madela, Gary V, New Colors. ayun ganun po. So, dahil naging first time dahil kay Ryan kasi pinakamatanda sa amin. Magkalimbawa. Tapos, ngayon, kasama nyo si Obet at saka si Casey. Nung nagsama-sama ang mga David Page, David Garfield, Steve Lukather, Mike Porcaro, Jeff Porcaro, Steve Porcaro, nakagawa sila ng mga kanta as Toto. Diba? As session artists,
hindi ba kayo naghahalo-halo at nag-iisip na kailangan i-elevate natin tayo as session artists na meron din tayong banda, parang ganun. Maraming nagsa-side project pero mas maraming painter sa atin. Explain. Ang daming marunong mag-drawing. Uuwi sa drawing kasi yan Kaya nauuwi sa painting, parang gano'n. Mga fine arts ba? Oo. And that's frustrating di ba? Kasi ang unang-una is yung time. Okay. Yung panahon. Kasi lahat busy sa lahat. Busy siya sa project ba Lalo ka niya. na. Busy siya sa session. Ito na, naglalabas na si Rickson na. Sana pakinggan yung lahat. Ang madami kaming madaming beses na katulad sa akin sa experience ko na gusto ko mag-side project dahil nga sobrang busy ng mga kasama ko. Nawawala yung plano, nagiging painting na lang siya. Parang, But is it stopping you from fulfilling that bucket list? hindi po. Hanggang sa ngayon, pa rin, hoping pa rin siyempre magkaroon. Katulad nga nun, yung mga top session dito, meron silang mga, Di ba? kahit pa paano, meron silang iiwanan, kunyari, Yes. mga albums. Yes. Di ba? Yung kahit ano tawag doon, various artists na. Yeah, may legacy sila, di ba? May ganon. So, may ganun, gusto ko ganun din yung mangyari sa amin. Parang ganun. Lalo si Kay Rich kasi long time bandmate ko yan since Talaga? Kasama kami 2009 sa pa. circo. Um, Ilan taon yun? Tagal, no? Gabi-gabi, no? Bago pa ako mag-asawa, magkaanak. Kasama ko Kayong na siya dalawa. talaga. Plano nga kami magbuo ng banda kaso gusto namin singer, puro babae. Hindi, joke. Na? Pangalan na? yan ang kasasama kay Joseph Cruz, kita mo. Hindi, ang gusto naming vocalist talaga si Ate Janice. Oo, si Johnny. Kaso nandito na siya. Oo nga. Kasi gusto na rin Sino pa nandito maliban kay Janice? gusto niya na nga kasi lumagay sa tahimik na. Right. Oo. Kaya Gusto niya magpamilya na. Pamilya, kaya naisip nga namin itong Kuya Obet namin. na, Si Janice will be on the podcast. Open, dapat bumalik ka pa ganun. Ayun, Si Janice. Sinisimulan niyo na naman. Hindi ako dito kasi nung pinakalala ko si Janice, napatingin si Kuya Obet, sabi niya, singer to. Since kayong dalawa, balik tayo. Matagal na kayong magkasama. Malalaman mo na si Rickson na pumapalo kahit hindi mo pa nakikita. Kung iba blindfold kita. Totoo. Siyempre. Sige, anong distinct kay Rickson na si Rickson yan. Kasi, ganito yun. Pag tumutugtog ako na alam ko si Rickson na pumapalo. Pag sintonado na yung bass ko. Sintonado na yung bass ko. Si totoo yung pinaprank mo talaga. Siya lang gumagawa. Habit kami sa stage na nagpa-prank kami. Wala pang prankster pero dati ginagawa na namin. Kasi sa comedy bar kami. Sa circo. Tumutugtog sa Clowns. Clowns ba o circo? Boss AK, shoutout po. Okay. Yun na nga. Dahil nga comedy bar, nakakatawa pa rin pag ginagawa namin yun. Hindi namin ginagawa sa mga serious gig. Hindi ka naman pikon. Hindi. Hindi. Ito lang. Ito may ginawa siya bago sa akin eh. Nung may show kami, Daniel Padilla to. Nung kailan lang. Nagulat ako, ginamit yung bass ko. Ako kasi nagdi-drums ako eh. Tikit pa siya, ganun pa siya ng ganun. Pag-play, bumilang na. Pagbilang, kadadating na ni Daniel Padilla. Pagbilang, sintonado yung bass. Ano yung mukha ni Daniel Padilla? Parang gusto ko sipain. Ano yung bass ako sintonado? Grabe. Ganun yan. Na-miss ko lang yung ginagawa natin. Kasi sa circo, ginagawa namin. Halimbawa, siyempre matagal yung show. Minsan 2 hours. Wala kami ginagawa. Nakaupo lang kami. So, sasabihin ko sa band leader namin, pwede po mag-CR. Si CR ako. Pagbalik ko, wala na sa tono yung mga bass ko talaga. Ganun. Siya rin naman. Oo. Palo naman ako ng crush. Wala akong marinig. Minsan, di ba, di natin tinitignan Yeah. yung... Ginaganon. Tinanggal ko yung Tinanggal na pala yung Napasubsob, wala na akong napalo. Oo, talaga itong mga kuya ko. Ganun. Kasi kami, ginagawa namin. hindi lang kami basta tumututog. Kumbaga, masaya lang talaga. Importante sa amin masaya. Kasi, kumbaga, hindi lang sa music, alam mo yun. Kayong dalawa nakasama nyo na matagal na si Ryan. Meron kaming project. Medyo. Oo, yung matatababan ang pangalan niya. Matataban. Siya lang yung bayad. Siya yung stick eh. Oo. Kawayan. Ako yung kawayan. Oo, siya yung kawayan. Kasama namin si Maki, si Oyos, yan. Puro malulusog. Puro malulusog kami. Kailangan nyo ng babae singer sana.
Hindi, meron na nagmamay-ari. Ay, sorry. Wala lang din naman. Rai, so you're the musical director also of Sina Floji, Oo. Skastakli. How'd you get that gig? Ayun, medyo maganda rin yung ano na story nun. Kasi, yun nga, yung band ko, nag-start kami ng collab sa nung pandemic. Biko, sayang tong grupo na to kung ano lang, puro ganun lang yung gagawin namin. So, ako, ano ko talaga is maging session musician eh. Tsaka Yun pangarap yung ko, goal, oh. ganun yung mga, ano ko nun, yung mga influence ko. Sabi ko, naghahanap ako ng sino bang artist na ayoko naman maging cover band ulit tapos mag-aareglo na. Kasi ang mangyari, gagayahin mo lang yung mga ginawa nila Asher tapos tutugtugin mo. Ayoko ng ganun. So gusto ko is nag-iisip ako ng artist na puro originals na babagay dun sa ginagawa namin. And sakto, mainit yung time na yon. Ang daming hits nila Floji and nila Ska. Sabi ko, gawa tayo ng video na Skastakli na medley na naka-live arrangement. Ganun. So walang idea si Skastakli dito? Wala, hindi namin sila kilala. Tapos, gawa kaming video. Tapos, sabi ko sana mapansin tayo na na ganun. So yun, napansin nila. Tapos, sinare nila sa mga page nila. Ganun. Tapos, medyo matagal din bago, sabi ko, iniisip ko, paano ba natin makakausap? So, naglakas loob ako. Talagang in-email ko yung yung parang producer niya. Sabi ko, ganyan. Pag ganito kasi yung gusto naming mangyari. Ganito, so yun. Nag-demand, ha? Hindi, ganito yung goal namin as a band na gusto namin magawa yung ganito sa Pilipinas. Yung mga, nagkataon. Tama naman. Naiintindihan din nila yung ganun eh. Kumbaga, trip din nila. So, yun, nag-meet kami. When you say nag-meet kayo, sinong naka-meet mo? Si Daryl, yung si Skastakli, yung unang. Anong feeling meeting him for the first time? Sobrang excited kasi kumbaga parang ako, ang tagal kong hinintay yung moment na yun eh. Kumbaga, parang niligawan ko talaga sila eh. Yung And when you got there, when they finally gave you the time, did you feel na okay, akin na to, in the bag na to, or ando pa rin yung anxiety at saka kaba na baka mamaya parang temperature check lang to. Alam mo yun, yung tipong pakiramdaman lang and all that. Hindi, sabi ko, yun nga, ganun. Kumbaga, na to, kumbaga, kuha na natin to, sabi ko sa mga kasama ko. Kumbaga, kasi yung unang meet namin, studio agad, nag-aya lang siya, jam tayo, ganun. Sabi ko. Tapos ayun, tuwan-tuwa siya. Tapos hanggang ganun, magkaibigan yun, best friend yun sila ni Archie. Si Floji. Oo, kaya, nung unang gig namin sa kanya is music fest din sa Pampanga. Sakto, dumating si Floji doon, nanood lang, nag-support sa kanya. Doon niya kami napanood. And then, kinuha niya na rin kami as his backup band. Kaya doon nagsimula. Now, your band, like, tinanong ko kina Rickson, kina Richie, may mga original songs na kayo? Wala kasi more on focused kami ngayon as a session band eh. Ganun yung namin. So after nun sa kanila, nagkaroon na rin kami ng ibang gig sa ibang artists like si Ilona Garcia and SB19. Right. Dahil lang dun sa yung mga pag-post namin ng mga videos ng mga gigs namin, kumbaga nanganganak din nakikita ng ibang artist. So what got you this gig kay Ogie Alcacid at saka kay Ian Veneracion? Ay, ito naman, mga yung MD namin, musical director namin dito, si Ian Inigo eh. Matagal ko ng kaibigan. So, ayun, buo siya ng banda, kaya kami nagkasama-sama dito. Kaya, ayun, ito na buo. Kumbaga, ito rin, ibang mundo rin itong tugtugan namin dito. Kumbaga, parang, ko rin to eh. Kasi dumaan din ako sa pagsushow band, yung mga 80s, 70s, 80s, 90s music. Dinaanan ko din lahat yan. Kumbaga, in-enjoy ko din yan. Kaya kumbaga, ito yung parang pang-balanse ko eh. Anong feeling na hindi mo kasama yung mga kabanda mo, pero sila ang kasama mo? Eh, syempre, itong mga
ano ko to idol ko tong mga to Kumbaga, Sino mas nagsisimula. pogi? Totoo, sino mas pogi? Sila o kami? Siyempre kayo kasi kasama ko dito Kayo nandito Hindi, pero kumbaga itong mga to, kumbaga nung nagsisimula ako, pangarap ko na makasama rin talaga itong mga to. So it's a blessing, no? Ali mo ka. Alam mo, ako nga, hindi ko alam kung mahingit ako, matutuwa ako dahil ako kakwentuhan ko lang kayo. Starstruck din ako eh. Hindi, seryoso. Parang baliktad. Ikaw idol na. Hindi. Totoo to. Because natutuwa naman ako sa position ko dahil nakakausap ko kayo ng ganito, di right? Pero masarap din yung ka-jam sana kayo. But like, naiintindihan ko kasi nanggagaling si Ryan. Kasi nung bata nga kami, kayo talaga yung mga... Ikaw talaga yun. G, kayong dalawa ni Richie. Altered after Image. You were hoping na you were going to be the next big thing as a band. You were hoping na yung reincarnation ng After Image was gonna change your career path. Hindi nangyari. What was going through your minds nung time na sinabi ni John Ong na ito ang gagawin natin, ganito, ganyan. And nung time na lumalabas yun, ando ng, yun nga, parokya ang sikat ng mga time na yun, di ba? Barbie's Cradle, yun ang mga, Sabay namin. yun ang mga sikat nung time mo eh. Nung time mo naman, nung nag-After Image ka, medyo may mga banda pero hindi uso yung nauna kayo kasing mag-revive bago nauso yung revival ng mga dating banda. So I'll start with you. What was the feeling like nung ni-recruit ka to join the new After Image? What was your expectation? How does it compare to the reality that was? Well, ako, sobrang excited ako nung sinabi ni Gibson sa akin. Si Gibson nag-recruit Gibson's a sa akin. drummer, Yeah. di ba? Yeah. Recruit niya ako, sabi niya, G, ongoing yung ngayon, album, ginagawa, patapos na. So, siguro, latag ka na lang ng mga kung ano-anong track. So, sabi ko, sige. Pina-audition nila ako. More like a jam. So, sabi, audition ako. And then, ayun, pumasa naman. Ayun, ang tagal naming tinapos yung album. It was like almost a year ata. Was it because of Arnold or was it because of Wency? Wency, kasi nga nagpatong pa ako ng mga tracks marami. Si Arnold ang keyboardista, arranger din ng After Image. Meticuloso yun eh. Pero natapos na yung mga kanta, nagpatong lang ako ng mga tracks. So, medyo maselan si Wency magpapatong ng mga tracks. Minsan 20 tracks yun sa isang kanta. So, ayun, parang matagal natapos. Tapos, nung nag-promote na kami, okay naman. Pero andun na yung mga putok na yung mga bandang yung mga yung sina Kael, yung mga Up Dharma kasabay, di ba? Yes, sina Sponge Cola. Sponge Cola. Sponge Cola, Hail. Dami sobra. Tapos then nagkaroon But kami ano yung feeling mo nung time na yun na ito yung mga bago, ito yung kayo, I mean, may brand yan, After Image. Tapos minsan nakita ko pa nung time na yun na, oh my God, si Chuck nasa 6 cycle. Yes. Current ang 6 cycle. Yes. Sumasabay sa After Image. And then sobrang taas ng 6 cycle. Sobrang taas ng 6 cycle mind. Yeah. Yung gitarista ng 6 cycle mind original was original. But the weird thing was nung bago namin tinapos yung AI kasi they all decided na stop na lang talaga. Nagsabay kami ni Chuck sa Singapore. That was our last gig, sumampa siya. So, yun lang yung weird feeling na, tinapos namin yung banda, tapos nandito si Chuck sumampa sa amin. Parang ganun. Pero masaya, but then, bittersweet din. Did you feel na, again, binabalik ko sa 14-year-old kid na pumiyok, na, shoot, hindi ako magiging singer, magiging gitarista ako. Shoot, ano klaseng gitarista magiging ako? Sige, magsa-session na lang ako dahil magaling na ako umang kampanya. Oh my God, nagkaroon ako ng opportunity sumali sa isang bandang may brand. Tapos, papatayin lang namin sa Singapore back to session na naman ako. That's an emotional roller coaster for a career. Yeah. How do you keep your shoulders broad and your head straight? Well, siguro nakatulong sa akin yung never kong in-expect na magiging banda. In a way na sobrang, as in, hindi ko siya inisip.
Kasi ang gusto ko lang naman, tugtog lang sa gilid-gilid, yung meron na akong natutugtugan na ilalabas ko yung gusto ko. But then, yung narating ko at that time, napakalayo na. Kasi that's After Image eh. So, kahit papaano, nag-tour kami. May album kayo. Oo, nag-album kami. Ang sobrang ganda ng album. It's just hindi lang na-promote ng yung pangalawang kanta. May video pa kami. Yeah. Oh, yeah. So, yun, para sa akin, okay, masaya na ako. Kumbaga na-top-board mo na kami sa San Miguel, naramdaman ko yung pagiging rockstar. So, ayun, masaya ako, pero in a way, alam kong may parating pa. Yun, so yun yung mindset ko lang na nangyari rin naman. Basta ako, fan ako. I'm a fan. Yeah. Ikaw naman, akala mo yun ang tanong. Hindi yun ang tanong. Naghahanda ka ng sagot. Dala ako, nag-isip na ako. Parang exam eh. Oo nga eh. Ano ba ito? Nung sinabi ni... Sino nagpaalam? Si John Ong o ikaw? John Ong, by the way, ang manager ng Altered. Hindi, kasi yung time Mike. nung Altered kami, 1998 pa yun eh. Tayo magkasabay. Oo. As mystery. Hindi, idol namin kayo noon. Idol talaga namin kayo. Nung 1990s, basta ganun. Kami nila Franklin, pinapanood namin kayo. Tapos hanggang yun yan, nag-Altered kami. Minanage kami ni John Ong. Sobrang saya. Si Franklin nagpasok eh. Nung pinasok kami kay John So doon kayo nagpa-practice kay na Rosie. Oo, okay. Asawa pa ni noon time na yun. Tapos naging sayo kami, sabi nila na ayun, sisikat na tayo, matindi manager namin. Pero totoo naman, nagawa naman ni Sir John lahat. At saka John's very confident as a manager, ha? Puro, 'di ba, sa Lasal nga tayo, nag-back to back tayo ng mystery na kayo, nag-mystery ka na noon. Okay naman, kaso nung huli, parang ang gulo kasi hindi namin alam kung yung iba gustong bumiyahe. Tapos, ang tugtog talaga namin nung huli, binitawan na kami ni Sir John pala nung huli. Kasi nga, ang gulo namin, nag-away-away sila, parang gano'n, ang gulo. Tapos, hanggang nag-manage na sa amin si Sir Milo, Triggerman. Right. So, may gig kami naman, pero yung sometimes a week, sometimes a month pala. Kasi hindi kayo priority. Oo, yun. Tapos hanggang sabi ko, paulit, parang wala atang mangyayari. So, nag-decide ako. Sino nagsabing parang walang mangyayari? Ikaw na? Hindi na. Ang nagsabi nun, yung sila. Kasi, noong una, in-encourage sila bumiyahe, biyahe na lang tayo. Kasi, Ikaw pala sa oo, hindi nang una, pero ayaw nila. Sabi nila, mag-ano na lang tayo, recording. Kaso, ilang beses na kami sumubok. Hanggang wala talaga. Nagpalit kami ng membro, ganun. Yun, sabi na, hanggang nag-decide, sabi ko, babiyahe na lang muna ako. It's important. Ito na kasama si Janice nung bumiyahe ka. Oo, bumiyahe na ako. Kaya nga, sabi ko, yun nga, si Janice nga, hanggang yun. So, anyway, gaano ka-importante na ang isang banda na artist dapat iisa ang Yun, oo, dapat how ganun. important is it? Kasi, kung isa yung goal nyo, handa kayo magsakripisyo hanggang kaso nangyari. Pag-usapan natin yung sacrifice na word people take it lightly. Oo, kasi pag sinabing sacrifice, talagang grabe. Sila kasi nung time na yun, mga binata. Ikaw? May pamilya na ako. Yun. So, wala akong choice kasi wala akong, paano yung anak ko? Siyempre, hindi ka naman pwedeng sabihin sa kanya pag wala siyang panggatas, anak, gusto ko mag-recording, gusto kong hindi pwede yun. So, kailangan ko magtrabaho. Ang tugtog namin sa kampo lang, parang isang beses sa linggo, tapos ang budget nun, parang 1,000. So, Hati pa sa 5. oo, pamasahe pa, hindi kakasya. Kaya sabi ko, nagpaalam naman ako ng maayos na kailangan. Magmamanahan ka pa pagkatapos. Yun, kaya bumiyahe ako. Tapos hanggang nang huli, na-realize na siguro nila. Half chan pala. So. Half chance sa tapat ng kampo. Ayun, hanggang na-realize din talaga nila na yun, nagbiyahe na rin sila. Yun, kaya, pero sa totoo lang, kung yung... Do you have regrets? Oo, kasi sayang eh. Kasi ako sa talaga, actually yung family ko, di ba, banda kami, kaya nga pinipilit ko pa na matupad ko yung pangarap ko eh. Kaso hindi pa binibigay siguro ni Lord. Siguro kasi lahat may tamang timing. So, yun ang hinihintay ko. Okay. Sabi mo nung time na yun, single sila, nung time na altered ka. Oo. Nasa altered, hindi yung altered ka. Nasa altered ka. Single sila, ikaw may pamilya. Were you married o girlfriend with anak? Anong sitwasyon mo nung time na yun? Kasi bata kasi ako nag-asawa, 14. Bata naman talaga. 14, kaya meron lang akong 32. Nung time na yun, kinasal ako 18 na ako kinasal. So, yun. What was the conversation like between the two of you? Ng wife ko? Yeah. Yung misis ko, sabi niya, walang problema naman sa akin kung gusto. Alam mo ibig sabihin pag sinabi ng babae? Alam mo na yun. Gusto mo yung pagbabanda mo. Kasi ang problema nga, syempre, sa financial. So, yun lang yung pinagkakakitaan ko ng time na yun. So,
Kaya nag-decide ako talagang magbiyahe na lang. Was it a hard decision? Siyempre, kasi mahal ko yung Altered eh. Siyempre, simula 1990, magkakasama na kami nila Frank eh. Yeah. So, looking back in hindsight, with the stature that you have now and the notoriety that you have, naisip nyo bang ibalik yun? Sumubo kami nung nakaraan, kaso sabi nga ni Pastor Franklin, Brad, ang lalaki na ng tiyan natin. Kasi nung time nun, medyo cute pa kami. Ngayon, cute na raw. Pero si Franklin pumayat, di ba? Medyo tumapapayat siya. Kasi yung Altered Band, kasi parang ginagaya namin nun parang Neo Colors or Side. Right. Yun ang, ayun. Siyempre, kailangan talaga may original, kaya alam mo yun, kaya... Okay. Si Obet. Kinakabahan na si Obet. Obet, you're here. You're exposed. Like kanina kasama si Kaloy. Ngayon kasama si Casey. Puro kayo bayista. Dito sa States, nung inawanan mo ang Pilipinas, you were playing, was the goal to play sa States or to live a quiet life sa States? Wala na sa plano eh. Wala na sa plano bumalik ako ng base. Iniwan ko na yung base ko, wala na. Bakit? Wala na. Tapos may nag-message sa akin si Patot. Ay bro, kumusta dito ka na pala? Add mo to lahat. Kunin ka nga na yan. Pinag-add ko kayo lahat. May mag-message sa inyo yan. Awa ng Diyos, wala. Awa ng Diyos. Tapos nag-church ako, tumutug ako sa church. Tapos nawala ako. For 2 years, pumunta ako sa San Diego, nagtrabaho ako. Balik ko ulit. Hinahanap yung music. Tumutug ako ulit sa church. Tapos ano sa akin ulit, makabalik si Kaloy. Siya nag-recommend sa akin makabalik ulit. Kasi wala na akong meron akong base. Yun lang. Tutuloy na ako sa bahay na lang. Ang tanong is it because hindi mo siya pinopursue? Or in your head, hindi nabuo ang loob mo? Parang wala na sa plano kung tumugtog. Paano namatay? Kasi for 2 years, hindi ako tumugtog eh. Nagtrabaho lang ako as a security sa construction companies, sa SDG&E. Tapos balik ako, hinahanap ko yung pagtugtog kasi sa church lang. Which is good ha, at least sa church ka. Tumugtog lang ako sa church. Tapos sa Calvary, yun lang, doon lang umiikot yung mundo ko nun. Hanggang tumutugtog kami sa mga seniors sa Calvary sa Costa Mesa. Every Thursday. Ngayon, extra pag meron. ikaw Case, so si Obet, hindi tumugtog dahil sa trabaho. Ikaw last October 2022, Yes. binitawan mo yung trabaho. You had a very stable job sa healthcare industry, case manager ka. I mean, nung nagka-pandemic, lahat kayo may trabaho. Ano nangyari? Bakit mo biglang binitawan ang day job? Ano yun, nagkaroon ako ng mental breakdown nun. Last 2 months nung trabaho ko sa paying social worker, parang ibang tao na ako pag umuwi ng bahay, na nakita na ng misis na I was drinking every day. I was in that dark moment. Tapos kamamatay pa lang ni AirPods. Ng daddy mo, yeah. So, hindi na maganda mentally sa akin and physically kasi ang taba ko nun. Kasi para lang ako makatulog, I have to drink and eat at the same time. Grabe, no? So, lumaki talaga ako. Everyday yun, everyday. And nakita ni Mrs. yun. Tapos, there's one thing na nangyari na sabi ni Mrs. sige. Yeah, it's time. Nagpaalam ako. Yung first 2 months, nakakatakot kasi syempre. Is this your first time na, since coming to the States, na hindi ka magtatrabaho sa day job? Oh my God. Okay. Kabado 20 ako noon, first 2 months. Pero yun nga, blessing din kasi kahit iisipin mo, dumadating talaga yung gig as a blessing. Ang napansin ko lang dati, nakakatanggi ako ng gig kasi may trabaho. Ngayon, hindi ako nakakatanggi kasi open season ako eh. So, lahat ng projects, minsan nagbibigay na ako ng project sa iba. Kasi hindi ko na Nagsishare ka na ng blessing. Nagsishare na ako ng blessing. So yun yung nangyari. Kaya, yeah, it's a blessing. Amen. Masarap. Ilalanding ko to ha. Dito ko ilalanding. Malamang ang nakikinig ng episode na to, puro mga musicians. At kung hindi man musicians, mga better half ng mga musicians or wannabe musicians. So I want everybody to give a sound advice.
walang gayahan ng advice ha. Ayan, sinabi ko na kung ano yung tanong ha. Simulan ko kay, ihuli kita Ryan ha. Sisimulan ko sa iyo Rickson. Pretty much, because we all come from different backgrounds eh. Diba? Yung iba sa atin, blessed with talent. Yung iba sa atin, na nanonood, guts lang talaga. And meron ka katulad ni Ryan na combination of both na ito gagawin natin, papamukha natin sa mga idol na gusto natin na pag napanood nila, tama ba ako? And all that, di ba? Meron kang Casey na kakariring ko na to. Meron kang Obet na may trabaho ako pero at least nakakapag-church ako. So I want everyone to just express if you are able to talk to them, what would you advise them if they want to go the path that all of us have taken? Parang ito, general to para sa, Hindi lang sa drummer, 'di ba? Never stop learning sa ika nga nila. Kasi doon sa learning process na 'yon, hindi lang yung technical side ng pagtugtog mo, kundi pati yung pag-uugali mo, may experience mo yun through yung Learning process. learning process na mangyayari sa iyo. So, wag kang titigil na na mag-aral ng kung ano-ano man. 'Di ba? Yan malaking bagay bilang musiko. Hindi ba bilang tao rin. Ganda. Chi? sabi niya eh. So sa akin naman siguro, siyempre importante yung kumbaga yung prayer, magdasal ka na ibigay ni Lord yung dream mo. Tapos yung dream na yon, siyempre, pag binigay ni Lord yung dream na yon, kumbaga yung favor na yon, kasi para sa akin iba yung pag may favor ni God eh. Amen. So lahat nung nangyayari sa buhay mo, kumbaga, katulad sa akin dito, alam ko maraming mas magaling. Pero sabi ko, ba't ako nandito? Kasi Right. Oh, sorry. yung favor sa akin ni God, Yeah. na nung bata ako, pangarap ko to, binigay niya sa akin. Katulad niya sabi yung sa Psalms 37:4, di ba? Delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart. So yung bata ko, paborito kong yun. So itong nangyari sa akin ngayon, yun nga, bukod sa pag-ensayo, na katulad ng sinasabi niya, importante yung prayer at sa kanya ka talaga umasa. Yun. Amen. Ganda. Casey, advice. Advice, siguro number one sa akin, when you want to do music and you want to be a session player like these guys, iwanan mo yung ego mo sa bahay. Amen. Ganda. Yeah. Talagang, once na ginawa mo siya, pagdating mo sa mga bagong kasama mo, and even though matagal na rin kayo magkakasama, pag wala kang ego, trust the process, kahit skilled ka, tas ang laki ng ego mo, walang kukuha sa'yo. Yun. yun. Agree lahat. Agree. Ganda. Obet? Just be humble yourself. Kasi ako, magmaya magtanong kung meron kang kasi daig ng matanong yung magaling. Amen. Diba? Totoo yun, yeah. Kung meron kang gusto malaman, alam kaya nitong baysa na to, tanong mo. Tanong mo. Yeah. Pakitanong mo ng, sorry. G, Ako, aside from sa sinabi ni Rickson na never stop learning, ako more on the work ethics, especially dun sa pag-deliver the goods talaga. In a way na, hindi naman ako talagang superb na napakadami nilang magaling na gitarista, but kung ano man yung hinihingi, kung ano man hinihingi ng artist, huwag mong dagdagan. Parang yun yung mentality ko, kung nagdagdagan, kung hindi naman kailangang bawasan, kung ano talagang hinihingi. For example, if it's rock, if it's pop lang tayo, if it's jazz, like that. More of detalyado, kahit hindi man ganun ka taas or kas angat, at least yung artist ang mapiplease. That's the best thing siguro na masasabi ko. To please the artist na sinasampahan mo. tama yung sinabi ko kanina, di ba? Hunyango. Di ba? kasi, and ngayon narinig ko yung sinasabi ni Gigi na yun yung mindset niya. Totoo, because when we did 90s Live, he was playing guitar parts ni na Vic Carpio, Ira Cruz, ni na Medwin, Eugene Marfil,
lahat ng nina Chuck Isidro, nina Perf De Castro who was also there. And nung rehearsal, hindi ko pa siya kilala nung rehearsal. Una kitang nilapitan, di ba? Sabi ko, Manila Kettle yun. oh, yeah. Sabi ko, buong buo yung tunog, talagang true to form yung tunog. To the point na I had to tell Gibson, dungisan mo yung pagtugtog mo dahil wala sa aming marunong talaga tumugtog nung panahon na yon. But it was tama. Ryan? Siguro kumbaga, yung dapat marunong kang siguro makisama. Kumbaga, importante yun eh. Siyempre, yun ang magpapatagal sa'yo sa industriya. Tsaka, siguro pagdating sa music naman, music side, siguro dapat maging bukas lang yung isip mo, appreciate all kinds of music, di ba? Kumbaga kung hindi mo trip yung trip niya, kung sasabihin na pangit kasi kumbaga kaya mo bang gawin yung ginagawa niya, di ba? O ganun. Kumbaga dapat bukas yung isip mo sa lahat ng klase ng music. Kumbaga yung i-appreciate mo, 'di ba? Kasi walang talaga eh. Walang yung magaling na kayang gawin lahat. Lahat iba-iba eh, magkakaiba yung forte o yung background, yung lifestyle iba-iba eh. So walang magaling, so kailangan kahit sino yan, kahit sabihin mong mas bago sa'yo, mas matanda sa'yo yan, may mapupulot ka dyan eh, na hindi mo pa alam, di ba? Ganun. So yun, kahit na dapat lang talaga open yung mo, doon ka mas matututo eh. Ayun lang. Lahat ng magsasabing sila ay blessed, raise your hands. Okay, ladies and gentlemen, Rickson, Richie, Casey, Obed, Gigi, Ryan. Thank you guys. What an awesome episode, guys. Please press that like button. Don't forget to follow them all on social media. Kung meron kayong mga tanong, ilagay nyo lang sa comments. I'm pretty sure mababasa nila, sasagutin nila. Sisiguraduhin kong makaabot sa kanila pag hindi nila pinanood yung episode na to. Thank you!